na ito kay isa. Pastor, kadali ko ba kay busy kami sa Marvel? Kaya may mga dapat pang gawin, and then may simba pa. Hindi lang, Pastor. Ito lang ba? Isang dali lang. Kung di na, no? Na papil sa Pastor lang. Bakit na lang natin ito na panahon. But anyway, thank the Lord kasi finally organize na po sila ito. Independent, local, autonomy, independent church. Amen? Dibuli. Someday, marami ng preachers si Pastor. Ano doon? Meron siya mga young preachers, mga 3, 4 siguro. Na may mga outreach sa mga bundok. Oo, sabi ko na tama-tama lang i-organize na para sa mga mission sila. Sabihin natin, yung mga picture sila doon. And salamat, kayo si Michael Lambong, Wing Street na, nandun na. Nandun na, nahilot na. Ito, parang gano'n. So nandun din si Monique, yung wife niya. Tapos yung anak nila, 3 years old na. Tapos buntis naman ngayon. Buntis, parang 6 months. 6 months na yung asawa ni Michael. Thank God no, na nakabalik si Michael at medyo natama na yung kanyang pagiging Calvinist. Ngayon, medyo na siya. Malaking blessing mga kapatid. Okay, gagabiling, magsama sila kay Pastor Castel sa Sunday. Baka may mga members na makatin dito sa hapon. Kaya, i-anticipate natin sila. So, blessing, and na-request sila na tulungan sila mag-pray, maghanap sila ng sarili na nilang notice sa sentro ng Kimato. So, target nila sa center ng Kimato. Kasi ngayon, poblasyon sila, sitio Limbliti. Ngayon, ang target nila sa sentro na. Kaya, pa-pray sila na target nila by 2027, next year, makakita sila ng bulugan. Kahit mga partial sila kalahati, bulong-bulungan naman tayo. Kasama niyo po sa prayer. Okay? Salamat sa mga nagmayanihan. Amen? O palagpakan natin lahat. Okay? At mga sarili. Amen. Ha? Isa lang? Uy! Huwag ka palagpak ka? Ano naman ba? Ano wala ka ng... Hindi ka mo mga membra? Saan kayo? I-announce ko siguro kanina umaga. Ha? Dapat brad, may tulungan natin si Barmaki. Si Barmaki may nagkasimbol dyan. Ano brad? Si Rumi. Akala ko nga, kung dati ko doon, nasunog. Wala pa nasunog. Natumpok na lang. Ano brad? Adlog ya? Sunod kayo. So, dapat tulungan natin, no? Mabigat kaya yung tubo. Hirap yun siya i-dismantle. Marami pa, third floor, mga yung people, nalinisan ba? Marami naman mga pispis doon, mga dumi ng, ano ba, kahirap yun, dapat isusuro, agyamin. Yung punasan talaga. Punasan siya, mapan. At least, medyo minor na lang natin okay. Alright? So, sige, this time, di tayo magtagal. Let's proceed sa ating afternoon preaching or lesson. Romans 13, 13 and 14. Tayo please. Romans chapter 13. Wala si Ma'am Joy? Wala? Tayo na umaga? Wala yung mga iba kapiran. Romans chapter 13, 13 and 14. Verses 13 and verse number 14. Ito yung topic natin na yung nag-brought out tapos nagbalik. Ngayon, hindi na mag-brought out ngayon. Alright. Okay, ready na? Verse 13 and 14, read. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness,
not in strife and in vain, but putting on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Lord, salamat ngayong hapon na again kami po ay ma-remind sa inyong pong salita. And this topic, Lord, ay nagturo sa amin, nag-encourage sa amin that as Christians, we should walk honestly, not in rioting and drunkenness, but Lord, we need to put on the Lord Jesus Christ. Help us na may ma-learn kami, Panginoon, and salamat, Lord, sa strength na binigay niyo sa ilang men namin na nag-respond sa kahilingan. At the same time, thank you, Lord, for the safe travel. Nakabalik ako dito sa Marbel sa church with your help, Lord. And thank you sa success ng event doon po sa aming mission na ngayon ay naging local church na po. Salamat sa leadership ni Pastor Asren. Salamat sa support ng mga members doon throughout the year. And it's my prayer sa mga years and years to come. Patuloy kang magamit sa church na ito na maging lighthouse sa lugar po ng Barangay Timata. Maraming salamat and we give you back all glory and honor, Lord, for the things that you have done to us. Bless the message ngayong hapon. In Jesus' name, amen. And amen. Right? Ito yung ating last lesson natin from previous Sundays na din natin natapos. From darkness to Christ. From darkness to Christ. The marks of a true conversion. Okay? Mga distinguishing marks sa tunay, genuine na salvation. Okay? Hindi lang po enough na magsabi tayo na na-save na tayo. Kaya sabi ni Paul, let us walk honestly as in the day, not in rioting, in drunkenness, in chambering, wantonness, what else? Strife and envying. But rather, sabi niya, verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So, itong dalawang verse, nagturo sa atin paano tayo mamuhay. Okay? Practically, in this present world. So, in positive sense, ano sabi niya? Let us walk honestly. In negative sense, sabi niya, not in rioting, not in drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. So, yun yung mga bagay na dimension ni Paul na dapat natin iwasan. Alright? Nasabi dito, one of the most powerful testimonies in church history comes from Augustine of Hippo, recorded in his book Confessions. Si Augustine, sabi niya, was not ignorant, he was informed. He was not unconvinced, but he was convicted. But he was not yet converted. Ano pa? Sabi niya, his mind knew the truth. Alam niya yung truth. But his will clung to sin. At daming mga Christian ganito, alam nila yung truth, pero mas pinili pa rin nila mamuhay sa kasalanan. Hindi nila mag-give up ang kasalanan. Although alam nila mali yung ginagawa nila. So maraming Christian, ganun ang status. Sabi ni Augustine, his mind knew the truth. Alam niya yung truth. Pero, gina-resist niya ang truth. Hindi niya maiwan-iwanan, hindi niya mag-give up ang kasalanan. Sabi niya, but his will clung to sin. Pero sabi niya doon sa one day in a garden in Milan, sa Italy, he was overwhelmed with so much guilt. So, na-overwhelmed siya, mabigat na yung dala-dala niya. Na to the point, struggle siya. At talagang umiiyak siya. Kasi grabe na yung dala-dala na guilt, di ba? Wala siyang peace of mind, wala siyang joy sa sobrang bigat ng puso niya. Until one day, grabe iyak niya, he wept and cried. At sabi niya sa kanyang pag-iyak, ang kanyang prayer, how long, Lord? Why not now? Why not end my sin this very hour? So, gusto siya alam niya na may kasalanan.
surrender. Kaya sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. In short, humingi siya lang tulong. At that moment, he heard a child's voice saying, and narinig siya habang nag-iyak siya, may tinig siyang narinig. Galing sa isang bata. At sabi doon, take up and read. Take up and read. So nung tinignan niya, he picked up the scriptures. So ibuksan niya yung Bible, at pag-open niya ng Bible, ito yung text na nabasa niya. And later wrote, sabi niya, no further what I read, for instantly a light flooded my heart, and all the darkness of doubt vanished away. So nung nabasa niya itong Romans 13, verse 13 to 14, sabi niya, lahat ng bigat ng puso, mga kapatid, biglang lumiwanag, biglang lumaan ang kanyang damdamin, at nawala po yung darkness of doubt sa kanyang puso. Amen? So yung impact ng Word of God sa kanyang puso, mga kapatid, yung nabasa niya yung Romans 13 at verse 14. Okay? Kaya, this passage became the turning point of his conversion. Since the practical section, okay, where Paul, the apostle, shifts from doctrine to duty after explaining salvation by grace. So, ang Romans chapter 1 to 11, ang main emphasis niya ay salvation by grace. Tapos, chapter number 12, mga kapatid, ay nag-shift si Paul from doctrine to duty. After natin matanggap ang grace, salvation by grace, mag-live it up tayo. Okay? Dapat alam natin yung doctrine, at hindi lang po doctrine yung duty natin. It shows how believers must live in response. In response. Immediately, the passage goes from Romans 13, 11 to 12, where Paul emphasizes the urgency of the times. So dito, sinabi ni Paul, the hour has come to wake from sleep. The night is first spent, the day is at hand. Ibig sabihin, na yung mindset natin as believers, we are now in the last days. Since we are now in the last days, we are waiting for the return of Christ. Kaya sabi niya, the hour has come to wake from sleep. The night is first spent, the day is at hand. Ibig sabihin, ang ating buhay, ang ating pamumuhay ay dapat maayon doon sa pamumuhay na gusto ng Diyos sa atin. Hindi tayo mamuhay katulad sa mga tao na nasa darkness. Instead, sabi niya, mamuhay ka in light doon sa buhay na gusto na ipasunod ni Jesus Christ po sa atin. Since na malapit na po siya, magbalik mga kapatid. Okay. So number 1, in verse 13, anong sabi dito? The conduct we must reject. So may conduct dito. In verse 13 again, sabi ng Bible, let us walk honestly. Yun dapat ang ating paglakad. Dapat honest tayo. Amen? Let us walk honestly. Ang opposite sa honestly, sabi niya, as in the day, not in rioting and drunkenness. So yun po yung niya. Not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and invading. So lahat ito, rioting, drunkenness, chambering, wantonness, strife and invading, lahat po yan ay conduct. Nag-refer ito sa conduct, ang ating pamumuhay, ang ating paglakad, ang ating lakad dito po sa mundo, mga kapatid. Okay? Ating conduct. So ano dapat ang ating conduct? Dapat honestly. Pero itong mga bagay na ito, dapat i-reject natin ito. Itong apat, rioting, drunkenness, chambering, wantonness, strife, and envy. Amen? Yun ang sabi ni Paul. Reject sinful lifestyles. Sinful lifestyles. May mga lifestyle tayo na di tayo aware na sinful pala. Akala natin okay lang. Pero pag i-base para natin sa Bible, mga kapatid, it is completely forbidden or prohibited. Refuse, verse 14, refuse to make provision for the flesh. Huwag natin hayaan na magapos tayo sa flesh.
huwag nating hayaan ang flesh ang mag-control sa atin. Huwag nating hayaan ang flesh ang mag-motivate or mag-overtake sa atin o mag-take charge sa atin. Kaya sabi ni Paul, refuse. Huwag mong hayaan, huwag mong i-allow na maging captive ka ng lifestyle or ng flesh. Verse 14, positively, put on the Lord Jesus Christ. So ito po yung remedy. Paano tayo maka-refuse sa flesh, sa makamundo ng mga bagay? Ang gawin natin, put on the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi niya sinabi, gawa ka ng religion. Magpakabait ka. Hindi po. Ang sabi niya, put on. Ginamit ni Paul ang figure of speech na ang ating Christian life, ang ating pamumuhay, parang isang damit. Okay? Na gawin mo, isuot mo. And Paul was referring, ito pinatawag, the robe of righteousness. Yung righteousness ng Panginoon. Kasi hindi po ito kaya kung walang righteousness ng Panginoon. Kaya ginamit niya na meron tayong damit. Okay? Na galing sa Diyos na isuot mo. Put on. Put on. Okay? Now, the call to a different walk. So dito po, mayroong walk na tayo na dapat natin i-adapt. Kanina may walk tayo, Brad, lifestyle na dapat natin i-reject. At sabi doon sa verse 13, let us walk, honestly. Nandiyan sa verse 13, amen? Anong ibig sabihin? Walk honestly. Honestly means discipline. Hello? Discipline. Discipline. Formal. Tama. Nasa ayos. Anong klaseng paglakad tayo? Decent. Hindi indecent. Okay? Sang-ayon. O naayon doon sa lakad ng Diyos. Kaya, mapansin niyo po mga kapatid, si Paul, sino niya ginapoint niya? Sino ginabalik niya sa kanyang mga preaching? From book of Romans, papuntang Philemon, sino ang ginaquote niya always? Si Jesus Christ. Ang kanyang pattern si Jesus Christ. Kaya sabi niya, follow me as I follow Christ. Magsunod kayo sa akin, katulad ng pagsunod ko kay Kristo. So si Kristo lagi ang kanyang pattern sa righteousness at Christian living. Kasi alam din ni Paul na may struggle din siya mismo sa sarili niya. Pero salamat sa Panginoon, magkaroon tayo ng pagbabago. Magkaroon tayo ng pamumuhay na ayon kay Kristo. Kaya sabi niya, I believe si Paul, nung una ang buhay niya mga kapatid, hindi maganda. Kaya, nag-struggle din si Paul. Pero sa sulat niya mga kapatid, salamat, nakita niya, nasumpungan niya, na pwede para tayong lumakad ng maayos at mabuti at tama. Sa pamagitan ng kay Kristo. Amen? Kaya sabi niya, let us walk honestly, decently. Ano pa? Pag sinabing walk honestly, hindi lamang decently, but also honorably. Pag sinabing honorably, kagalang-galang. May respeto, may dangal, may dignidad, may reputasyon. Yun ang ibig sabihin ng honorably, na kayo bilang mga anak ng Diyos, dapat sa testimony nyo, hindi ninyo mapahiya ang Panginoon. Nakuha nyo, walang mablaspheme. Hindi kayo makundin dahil sa ginagawa niyo. Hindi si Kristo dapat, hindi mapahiya si Kristo sa mundo. Dapat, through sa buhay ninyo, ma-honor si Lord. Maitaas si Lord sa buhay natin. Kaya sabi niya, huwag kayong natin rioting. Later on, isa-isahin natin yung rioting, yung ibig sabihin. Anong ibig sabihin ng drunkenness? Hello? Amen? Ano pa? Pag sinabing walk honestly, not only decently, not just honorably, but also godly. Hindi mo pwedeng isiparit itong tatlo. Pag sinabing honest, ibig sabihin niya decent. Pag sinabing honest, honorable. Pag sinabing honest, automatic po yan godly. Hindi ka pwedeng maging godly kung wala kang honesty. Hindi ka pwedeng maging honorably pag di ka honest. Hindi ka pwedeng maging decent kung wala kang honesty. So ito'y napapaloob lahat itong tatlo. Pag sinabing honest, nandun yung tatlo mga kapatid.
Amen. Let us walk honestly. Sabi ni Paul. Pag sinabing godly, ibig sabihin transparent ka. Wala kang tinatago. Ang buhay mo, kung anong nasa public, ganun ka din sa secret. Wala kang tinatatakutan. Wala kang hidden agenda. Transparent ka sa buhay mo. Clear ang buhay mo. Pure ang buhay mo. Amen? May nagpapasin man, may kasama ka, wala kang kasama, alam mo na ikaw, clear ang buhay mo sa Panginoon. In a way that is fitting, visible. Ano ang sinabi? Ibig sabihin ng walk honestly? That means fitting and visible. This is not a private religion. This is a public righteousness. So ang Christian life, hindi po yan private religion, but public righteousness. Hindi pwedeng natin ka visible. Pag sinabi Kristiyano, napapansin ka, nakikita ka, ang buhay mo. No? Publicly. No? Public righteousness. Mga kapatid. Alright? Ano pa? Paul is saying, live like it is daytime because spiritually it is. Mamuhay ka, okay? In daytime. Kusin tayo, the catalog of sin. So, anong ginis ni Paul dito ng mga kasalanan? Okay? Pleasure of sins. Pleasure sins. Ano po yun? Ito na yung kanina. Revelry. Or rioting. Ano yung revelry? Wild parties. Drunken feast. Grabe ng mga party. Salamat ang atong party, Brad. Kay why na pupudang ilignon. Amen? Sabto, di mawala ang party. Number 1 yun. Kaya di man mag-enjoy kung wala sa ano. Amen? Nakatadra, revelry. Nakatadra, grabe, nakatadra. Ano pa? Drunkenness. Intoxication. Loss of control. Pag sinabing drunkenness, hindi na ni ordinary ba na hubog. Sobrang hubog na hindi. Natumba-tumba na ni, nasuruka na ni. Pag sinabing drunkenness, intoxication, loss of control. Kasi nahubog-hubog na ni dili kay, why not it? Zero na ang utak nyo na. Wala na. Out of control na. Kita mo sa mga tao na sobra na ka-hubog. Hindi na nila alam kung ano yung ginagawa. Out of control na. Hindi ko na masaway, isinggit. Kung ano na lang ginagawa. Sa time ng Apostle Paul pala, may mga tao na out of control. Kaya nung sinulat niya ito, binanggit niya. Kaya ito yung kasalanan na sins exist. Grabe kayo, excessive. Ito naman, passion. Passion sins. Lewdness. Ano po yan? Lewdness. Sexual immorality. Ang tawag doon, lewdness. Lewd. Yung ginagawa ng mga Hudyo, habang umakyat doon si Moses sa Mount Sinai, tapos ang mga Hebrews dito sa baba, nagkaroon sila ng wild party, nagsinggit sila, grabe yung nila, maybe overnight yung kanilang party, nagkalahubog sila, tapos nagawa sila ng baka, golden calf, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Yun. Isa yun sa, lewdness. Example sa lewdness, mga kapatid. Alright? Sexual immorality. But you know what, mga kapatid? Karapatan? Ang sexual immorality, hindi lang physical. Kahit walang physical contact, mga kapatid, pero pili sa puso at mind natin. Magkaroon tayo ng lewdness. Kaya, ingat tayo mga lalaki ba? Okay, hindi tayo exempted. Amen?
shameless sensuality. Yung kung desire mo na hindi mo makontrol, uncontrollable. Sensuality. Last, yung pita mo, yung desire mo. Mga kapatid. These are sins of impurity. Not necessarily na may contact dito, pero sa mind and heart, hindi tayo magkasala dito. Kaya i-guard natin ang ating puso, i-guard natin ang ating mind. Kaya pwede tayo maging impure. Lalaki, mga lalaki, careful. Amen? Ganon din po mga babae, be careful. Lalo na kayo, may mga engage kayo sa may relasyon kayo, warning sa inyo. Na mag-ingat kayo. Huwag yung sabihin na mature kayo, huwag yung sabihin strong kayo. Kung ang pastor galing nagkahulog sa kasalanan, sa immorality, mawasmo tayo. Walang pwede magsalita ng tapos dito. Ako di ko pwede magpahamog. Kasi kung ano nangyari sa iba, possible mangyari din sa akin. Kung hindi ako careful. Kaya tayong lahat dapat careful tayo. Huwag kang magpakapanti. Kasi sino yung nabibiktima mga kapatid? Yung nag-isip na kaya nila. Yung nag-iisip na, hindi ako madala dyan, mga kapatid. Kasi pag the moment magkumpiyansa na tayo sa ating sarili, that's the time, that's the beginning of our downfall. Kaya huwag tayong magpakampante sa ating laman. Kaya mga kapatid, hindi tayo always strong. Pwede tayong maging biktima din ng diablo. Kaya always, higigin natin ang grace ng Panginoon. Hello, dyan pa tayo. Pleasure sin. Mga kapatid, ito naman, personal sins. Strife. Ano yung strife? Quarrels or contention. Away-away. Conflict. May away. May quarrel. Ang tawag doon, strife. At sometimes, mga kapatid, ito ang gamitin ni Satan na makasira sa local church. Makasira sa mga members. Quarrel. Mga issue-issue. Pag hindi natin nasitin yung mga issue-issue na yan ang magpasira. Parang amay yan, dahan-dahan. Hindi man biglaan, pero mga kapatid, dahan-dahan. Doon pala sa ilalim ng pinitrate. Akala mo okay lang, pero wala na pala. Nakapinitrate na. Sirang na pala. Okay? Kaya mag-ingat tayo. Situate natin, ano bang issue mo narinig? Tama ba yan? Ibalidin mo muna yan. Huwag kang makinig tayo. Huwag kang maniwala agad. Tanungin mo ang pastor. Tanungin mo yung concern. Ang problema sa atin, madali tayong maniwala. Di pa natin ibalidin kung totoo ba. Ang problema pa, di lang tayo naniwala. Minsan, sus pa tayo para mag-spread ang issue. Which is hindi dapat sa Kristiyano. Hindi dapat sa isang simbahan. Kung meron man dapat tayo magtulungan, dapat magkaisa, dapat united tayo, dapat tayo magprotek sa isa-isa, dapat tayo ng mga Kristiyano. Para bang bata, tatlo lang ako, gaway-away pa kamo, doon lang kamo mangutod, gaway-away pa kamo. Di ba parang ganon? Kayo lang dyan, gaway-away pa kayo, kayo lang, meron pa kayong problema. So sarukan yan, insulto yan sa Panginoon. Tapos, makita yan, yun ang moment sa tagalabas. Paano natin ma-promote si Christ? Paano natin ma-promote ang unity? Paano natin ma-promote ang love? Paano natin ma-promote ang harmony? Kung mismo sa loob, meron ang action. Kung mismo sa loob, may quarrel. Kung mismo sa loob, meron contention. Nakikinig pa kayo? Paano tayo makahikayat sa mga outsider? Kung mismo yung mga kasama natin, wala tayong magandang relasyon sa kanila. Hindi natin dina-reach out yung mga nanghihina. At tayo pa ang source para manghina sila. Kaya sabi ni Paul,
strife. Anong sunod? Verse 13 ba? And envy. Alam niyo po anong pumatay kay Abel? Anong kasalanan? Hindi murder. Jealousy. Jealousy. Bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Mga kapatid, kaya meron siyang envy sa puso ni Cain sa kanyang kapatid. Hindi siya natuwa na hindi tinanggap, mga kapatid, ang kanyang offering. Okay? Samantala kay Abel, nung nakita niya, nasunog ang offering ni Abel, samantala wala siya, nagkaroon siya ng envy, nagkaroon siya ng bitterness sa puso niya. Sabi niya, bakit hindi tinanggap ang aking offering? At doon, mga kapatid. By the way, hindi po ang issue God sa offering. Ang issue doon God sa kasalanan ni Cain is the heart. Walang kinalaman kung gulay o lamb ang gi-offer nila. Ang issue doon is the heart of Cain. Hindi tama ang heart ni Cain. Nagtanim siya ng galit sa kanyang kapatid. Hindi maganda ang kanyang loob sa kanyang kapatid. Maybe prior doon sa kanilang offering God, may inggit na siya. At yun yung nagtulak na patayin niya ang kanyang kapatid. Bisig sa church, pag ang simbahan, may jealousy, mga utod, may resentment, may envy. Wala. Hindi maganda ang simbahan. Amen? Para tayong mga hipokriti dito. Para tayong mga plastic dito. Na magaling ka lang sa harap, pero sa puso mo pala may inggit ka sa kapatid mo. Hindi ka masaya kung anong na-achieve ng kapatid mo. Hindi ka nag-enjoy sa mga bagay na na-enjoy ng kapatiran mo. Hindi dapat gano'n ang ating attitude. Dapat happy tayo. Kung mayroong nag-succeed dito, mayroong successful dito, dapat happy tayo. Kung may nag-celebrate dito, happy tayo. Rejoice with them that rejoice. And sorrow with them that sorrow. Sabi ni Paul. Kung may nag-succeed, praise the Lord. Makiyaga tayo. Pero kung mayroong din nagadaramati, nakidaramati din tayo. Dapat yun yung ating puso. Hindi kayo magsilos ka. Amen? Kung mag-successful yung atong-utod rin ang vlogger, dapat happy ta. Kung may mag 1 million na rin na followers ni si Kainday ni, happy ta. Amen? Basit ang sige na ito sunod rin, pastor. Di ta din mga pastor, dito na ta sa Happy Hotel. Ama ako mo na Happy Hotel na atong video. Di na din. Amo na nga i-share ka, i-like kag share ninyo. Kada isa sa inyo tag 20 nga share, o pila na ta kabilog, i-share na to. Tag 20. Ama ako. Ang mga unbeliever gani nabuligan ay. Happy kita yun. Anong achievement din sa atong simbahan? Malipayon kita. Hindi kita mga auto. Amen? Dapat enjoy na ito. Atong kabuhi, lipot lang. Tapos magtanong pa ta sa mga nakit, maglain na yung atong buot. Masakit yun na, ang kalain mo sa buot, upod mo pagit sa Ginoo. Pariho mo mga Kristiyanon, dito ka pa magkalain buot. Ang masakit sa pastor ka pa maglain buot na kalain na gina. Ano ka ma-enjoy mo kinabuhi na Christian kung galain mo buot, galangot ka, gatulog ka. Sige ka pa una-una, iyak ko. Diba? Kalain ang kinabuhi na may ara something ba? Amen? Enjoy ito. Yes, may mga failure kita. Kung namalihan kita, matong na. Kung nireview ka, matong na. Pasalamat yan, Diyos. Lord, salamat, igamit mo, pastor, kung i-review ko.
tama kin Lord, may failure man ako bilang tatay, bilang nanay, bilang young people. Lord, buligi ako, makuri ko akong failure. Yun dapat ang attitude natin. Huwag tayong magsama ang loob, huwag tayong kasi ang Word of God, masakit minsan. For the Word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword. Piercing asunder. Nagadulot sa kinauyok-uyukan, even sa tunan, kag sa marutok-utok sa atong tunan. And is a discerner of the intents of the heart. Ano nang punong sa Diyos? Kaya happy ka, praise God, amen? Oh, para to sa imo, nakasiling ka, tama yan. Amen, Lord? Miskan sakit, amen, Lord? Wala dapat na ito respond. Oh, para mga yan, ma-enjoy na ito. Amen? Oh, mga kabiyana. Contention, what is contention? Conflict. So, ayaw, iwasan ta din ba pag conflict kita? Kung may conflict kita, istoryahan ka lang. Ribad ka kita. Kung may mabad na ito na rito sa sibility. Istorya ka rito ba? Ano ba? Ano gusto mo? Lasagna o ano? Jampu. Ano gusto mo? Anong mga panihon ka? Diba? O ano gusto mo? Subo? May Holy Spirit ka man pala? Diba? Pag may Holy Spirit ka, dali ka makakunik. Mga kabyan. Alright. So, these are sins of attitude. Hindi nga mga kasalanan mga utot, attitude di siya. So, kapangit nga ang tao nga palaway. No? So, iwasan nato na dapat friendly kita, hindi kita palaway. Mga kabyan. Iwasan ka ng contention, iwasan ka ng envy, iwasan ka ng strife. Alright. Okay, John Calvin noted that Paul addressed both. Sabi niya, outward vices and inward corruptions. So, ang outward vices, mukurap siya sa inward. Ang sunod, ikurap niya mga kabyanan. Okay? Now, the necessity of rejection. Bakit kailangan natin i-reject yung mga kandang natin na hindi maganda? Sabi niya, the phrase, not in, is emphatic. This is not gradual reform. It is decisive renunciation. Okay? Hindi ito optional. Pag sinabing emphatic, mga kapatid, tuloy-tuloy, diretso. Hindi po siya gradual o dahan-dahan. Dapat diretso po siya, decisive renunciation. Pag alam mong mali, i-keep up mo. Pag alam mong hindi tama, i-stop mo. Yun ang ibig sabihin ng decisive. Oh, huwag mo nang sabihin, idahan-dahan ko lang. Para ka na ni Galileo. Oh. Bukas, 5 stick lang muna. Sunod, 3 stick naman. Sunod, 2. Hanggang 1 na lang isang araw. Hindi dapat ganoon. Dapat isang bagsakan lang. Pag alam mong mali, itigil ko lang. Yun ang gusto niya Apostle Paul at ang Panginoon sa atin. I-reject natin, mga kapatid. John Coelcer, medyo, di makita. Sabi niya, be killing sin, or sin will kill you. Sabi niya, be killing sin, patayin mo yung kasalanan. Or, in other way around, ang opposite niya, or ang kasalanan ang siyang papatay sa iyo. Dalawa na yun. Be killing sin, ang kadagtong dito, or sin will kill you. Andiyan lang sa dalawa. Amen? Kaya, dapat mamili tayo. Dapat dito tayo. Patayin natin yung kasalanan. Kaya sabi ni Paul, mortify. Ginamit niya word mortify, or kill, or slay. Mga kapatid. Alright. Imagine a man who has been rescued from a burning house. Sabi nito, but he keeps going back inside to retrieve worthless items. Ang tao daw, alam niya ng kasalanan, pero hindi pa niya i-give up. Sabi niya, katulad siya sa isang tao, nag-rescue na siya, isang bahay na susunog, pinalabas na siya, pero babalik at babalik na siya doon sa bahay na nasusunog para kunin yung mga bagay na hindi makabuluhan. Okay? So, ganun po ang senaryo o condition sa isang tao na
alam niya ng mali, ipinagpatuloy pa yung mga kapatid. So dapat hindi tayo gano'n. That is the believer who clings to sin. Yan daw ang believer na alam niya ng mali, pero ipinagpatuloy pa rin niya. Namuhay pa rin siya sa kasalanan. Okay? Kaya po, tulungan natin yung mga kapatid. Okay, na gusto kong kausapin personal yung mga sub-members dito na until now hindi pa nakasal legally. Sometimes may mga hirap balansin. Okay? Kaya gusto ko sila kausapin personal. Kasi hindi pwede. Una, ang pangalan ng ating simbahan at stake. Sasabihin ng mga kapitbahay nila, ay pwede mo para sa baptism, sa live-in lang galing. Pwede galing na? Okay lang galing na? Ay pareho mo lang galing sa atong yapon. Accepted lang galing na? Di-allow galing na sa ilang live-in, membro pero live-in, gasimba pero live-in lang yapon. Pwede rin naging sila pastor? Dito lirit lang nila sila pastor, so siyempre, mabalik yapon yan sa akin bilang pastor. Hindi lang pangalan ng simbahan. Kaya dapat, yun ang prayer ko, tulungan niyo ako na sana masipit itong mga, ilan yan sila dito, ng mga members natin na until na may mga anak na, pero lumumuhay pa rin sa, live yan ang tawag, di yan pwede, that is immorality. Hindi garanti na, pastor, nagmamahalan kami, okay na, hindi po. Once it is sin, it is sin. Kung ang pagtingin ng Diyos, black yan, hindi pwede natin gawin puti. Kung anong pinagbawal ng Diyos, hindi din pwede natin anuhin yan. Pag sinabi ng Diyos, that is unacceptable, that is unacceptable. Pero andyan na yan, ang ating ngayon tulungan na lang natin. Katulad yan ng Brother Jesus, yung kapatid nila. At least napastan na natin sila Brother Jesus. Amen? What sins still define your lifestyle? Ano daw kasalanan mag-define sa'yo? Tanungin mo sarili ka. Kung ang tao mag-assist sa'yo ba, mag-evaluate, ano ang pagtingin niya sa'yo? Kung yung mga tao ba, tanungin natin, kung ano sila sa atin, mag-rate sila sa atin, ano kaya, paano kanila ma-identify? Ano mo? Diba? Ano niya ba? Ano yan? Ang rating? Ano pinaka-baba? Poor? Sunod? Fair? Sunod? Good? Sunod? Very good? Sunod? Satisfactory? Sunod? Excellent? Tama ba ako? Saan si Sir G.A.? Sa labas? Yun ba, may iba, kung mag-judge ka, I don't know kung gano'n ba ang, minsan gano'n ang criteria. Sa grading ngayon, may mga gano'n. Saan ka nabilong doon? Diba? Kaya minsan, tanong ko sarili ko, Lord, ano ba ang pag-identify mo sa akin? Kung ang tao mag-ano sa akin, mag-rate sa akin, ano kaya ako? Kasi pwede tayo ba bias sa ating sarili? 5 lang po, di ko mabatog yan. 5? Out of 10, 5 lang po. Siguro pag tayo may bias tayo ba, di natin matanggap na 5 lang tayo. Siguro gawin natin, pinaka-middles na 0.7 at pinaka-nabuo na lang. Pero tanongin natin, ang kapitbahay mo, ang pamilya mo, kung bana ka, ang mag-rate sa'yo ba ng accurate asawa mo? Kaya asawa mo, nakakilala sa'yo, gakulog ka, gahayan ka, gatindong ka, gapongkong kaya ka, kilala ka na, kasi matuwad ka pa na. Kilala ka na. Kung ikaw din asawa, kilala ka rin ng husband mo. Kung wife pa, kilala ka na rin. So kung meron mga very resource, accurate na source na mag-rate sa atin, yung sa
pamilya natin. Pero ang tanong ba, ang real life, ang ating pinaka-judge ang Panginoon. Ang ultimate judge natin si Lord. Kung dito lang si Lord, tapos i-rate niya tayo ngayon, isa-isahin tayo, ano kaya ang tunay natin na rating? Baka very poor. Kung poor. Sabi pa, malayo pa kayo. Malayo pa. Hindi pa ninyo na-achieve yung gusto ng Diyos. Yes, alam ni Lord, hindi tayo perfect. Pero somehow, gusto ni Lord na mag-elevate ka. Christian life mo, ganun mo. Yes, dito ka siguro. First and second year sa Christian life mo, pero 10 years ago na, dili ka lang yapon, something is wrong. May mga sala ka pa, gatago-tago ka pa, gasigarilyo ka pa, gapanibot ka pa. Uy, questionable na nga ng kaluwasan mo na. Na may mga sala ka pa nga di mag-give up, na may young people, gatago-tago pa sa sala. Basi may ari pa din, gasiklito na, galantaw pa sini. May kung kapano. May kapan-disco pa. Kapamista pa. Oh, pista, sa tunin nyo. Tila risiro, gaagi na wala dito. Oh, libre kain. Hindi ka, sayang pa to. Pagkatipid pa tayo sa kakilo, kung baklong tayo, magkala, pila ka kakilo. Lord, sorry ba? Ano lang ni Lord? Ano lang ni Lord? Okay lang ang founding anniversary. Pero kung patronal pista, tapos alam mo, pista sa Santo Niño. Isa pa sa Santo Niño, Santo Manila. Founding anniversary, okay lang na kay anniversary. Saan po nahimong barangay, imong barangay? Napatas na church anniversary. Hindi na salabat. Kung may nagpakaon sa imo, founding anniversary, okay lang. Pero kung patronal pista na, para kay San Isidro Labrador, kay San Roque, tapos nagdagto ka dito, nagpila-pila ka, kay may libre ng pagkaon, asanak mo na. Hello? Ito kabalo. Kaya kung sunod-sunod sa inyo, ha? Ako palagpat na niya ako. Hello, ara ka ta? Ano sabi dito? Are you tolerating what God commands you to terminate? Ginatolerate ba natin ang mga bagay na gusto na ni Lord ipaterminate? Gusto ni Lord i-stop mo na. Pero ikaw, always kapag-hingin ka pa ng extension, Lord, extend Lord. Extend Lord, promise Lord, sure na. 2027, wala na. Hanggang December 31 na. Hindi, walang ganun. Walang bargaining. True conversion always involves a break from sin. Amen? Ang tunay na kaligtasan was, alam mo Brad, gigil mo na right there and there. Nung alam, tingnan niyo si Zacchaeus. Kung nakilala niya ang Panginoong Diyos, Lord, kung sino man yung na-defraud ko, na-into ko, Lord, willing kong i-refund for food. And willing kong ibigay half of my goods para sa mga tao. Na-realize yung agad ng mali niya ginagawa. Alam niya, di ba siya sinabihan? O Zacchaeus, alam ko, marang into ka, ipasubrahan, overprice mo ang pagkuha mo ng tax collection. Ha? Ikaw Zacchaeus, alam, wala mong sinabi si Lord sa kanya. Hindi ba siya direview, hindi siya pinanubad. Pero tingnan mo, nung nakilala niya ang Panginoong Lord, mismo nagpusa siya, nag-volunteer siya, na-ilipan niya for food kung sino man yung tao na kanyang na-defraud. Wala siya nagsabi, Lord, promise, next year, Lord, kung sino man yung Lord, akin mo na i-profile, isa-isahin mo na, simple to, Lord, simple to. Tapos, bayaran, i-refund mo sino mo na. Right there, meron siyang commitment. Nag-promise siya sa Panginoon. Kasi alam niya ba, na-convict siya na meron siyang na-into ng mga tao. Nakuha, John? Naintindihan natin mga kapatid?
Yun ang ibig sabihin, true conversion always involves a break from sin. Kung may, for example, may unbeliever ka ngayon, nakarinig ka ng preaching, alam mong mali ang unbeliever na tawag dito ba, relasyon, automatic, paglabas mo, bubukas, i-break na kaagad. Sorry, pero alam ko, ito yung aking conviction na hindi tayo piling mag-match, hindi tayo pili, sapagkat based sa Bible, hindi pili ako ang unbeliever at believer magsama. Ganon, automatic. Wala nang pwede nga, Lord. Give me sign, Lord, kung i-break mo ba siya o Lord. Kasi Lord, mabigat, Lord. Yeah? Okay. Number 2. Ano yung number 1? The conduct we must reject. Marami yung mga conduct ating dapat daw natin i-reject. Alam mong mali, alam mong hindi tama, i-reject natin. Pangalawa, the corruption we must resist. Verse 14. Sabi nga, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfill the lust thereof. Notice the word, make not provision for the flesh. I-resist natin ang ating flesh, to fulfill the lust thereof. The nature of the flesh. Ano ang nature ng flesh? Anong flesh, mga kapatid? Yung worldly ba? Yung ating nagatang bubuhan sa atin. Yung pool ba ng mundo? Yun ang flesh tawag. Okay? Ano po yun, mga kapatid? Flesh refers not merely to the body, but to the sinful nature. Amen? Yun ang ibig sabihin ng flesh. Hindi yung katawan natin na physical. Anything na nag-oppose sa spiritual na bagay, yun ang flesh. For example, gusto ka magbasa ng Bible, tapos something may nag-pull sa'yo. Ay, pagod ka. Bukas na lang. Gusto mo magsimba nang balik sa hapon. Sabi niya, wag na. Basta hindi na yung sa umaga, okay na yung preaching ni Brad Ferdy. O, nakasimba ka naman. Sabi niya, sobra-sobra na yan, magbalik ka pa sa hapon. Flesh. Gusto mo ang spirit, mga kapatid. Magbigay ka ng offering mo, makatulong ka sa church, magbigay ka ng mission offering mo, makatulong ka sa mission work. Sabi niya, okay na lang offering. May mission maging. Kaya bigado ka, mag-atag ka ba? Kahit hindi nang ginawa. Yun ang flesh na. Anything na nag-pull, anything na nag-oppose sa mga spiritual na bagay, that is flesh. And I believe, pareho ta mga kapatid, na minsan may mga flesh tayo na gusto ta butungon, gusto ta punggad, gusto ta i-pull down, mga kapatid. Every day, nagatakubuhan na siya. So kung wala ta, layo ta sa simbahan, walang preaching, walang teaching na mag-review sa atin, possible, mas stronger ang flesh kaysa spiritual. Wala'y word of God, wala'y prayer, wala'y Bible reading, yun kita. Sa flesh, mga kapatid. That's why ito gaano ka-importante ang ating fellowship. Kaya dito ma-review tayo, dito ma-remind tayo, dito mga kapatid, ma-encourage tayo, at masabihan tayo paano natin i-resist ang flesh. Natendon mga kapatid, isa sa pinakalaban natin ang flesh talaga. Mismo si Apostle Paul, Romans chapter 7, sila niya, ang gusto kong himuon, di ko mahimo. Apang tunggutan na di ko gusto himuon, ako ito mahimo ko. Kasi niya, hindi na ako mahimo, but sin that is in me. So si Paul, struggle din siya mga kapatid. Siya mismo alam niya na minsan, kuyang din siya, kailangan niya ng lakas galing sa Panginoon. Kaya siya mismo, dadadala din siya sa flesh niya. Imagine mo, ang puso na yun. Ikaw, bakit ka? Kung prayerful ka, grabe ito ka prayerful.
direct nakatingin, nakarinig ba ng pinig galing sa Diyos, kay Kristo? Pero sabi niya, may struggle pa rin siya. Kasi sino ka, kung sabi ngayon, wala na struggle. Ang salamat mga kapatid, meron tayong church. Para tulungan tayo. Salamat may preaching na. Salamat may teaching, may encouragement dito. Kaya malaking bagay ito. Kaya huwag natin i-take for granted ang mga turo. Okay? Kaya dito tayo magkaroon po ng lakas. Amen. It remains even in believer. Amen? Sabi niya, kahit Christian ka na, wala ka na wala. Kaya meron tayong tatawag na past deliverance, present deliverance, future deliverance. Ang tanong, ano yung past deliverance natin? Ano tinutukoy ba yung past deliverance? Ano ang na-deliver sa atin sa past? Ang ating pagiging hellbound. Amen na ikaw dapat ba pa-impyerno ka? Di ka entitled dito. Kay wicked na sinners na. Sabi ng Bible. But without Christ, without strength. Amen. Tapos ang future, yun. Future deliverance. Na one day, wala na tayong kasalanan. Doon sa eternity, doon sa heaven. Pagbalik ni Lord, sa rapture, wala na power ang kasalanan. Kaya dito, mga kapatid, normal pa tayo magkasala. Kaya may mga tao na misconception ba? Mali ang pag-intindi. Kasi ba, tapos amog yapon? Di ba, men sa church, amog yapon? Magkasala yapon? Akala nila na, pag Christian ka, kasimba ka, amin nila na, wala na, imong kamuhi, ano na. Magkamuha na, di na gigagaklan. Di ka na pili magkatlaw, di ka na pili mag-joke-joke. Seryoso na tayo. Ano yun? Akala nila ganun ba? Para magbabay ka. Seryoso ka? Akala nila ganun ang Christian life? Kung magkatlaw ka mga kardal ka na, ay hindi po ganun ka. Amen? Hindi ganun. Magkasala pa rin tayo. Pero iba yung intentional sa unintentional. Nagkasala tayo maybe sa mind. Pero hindi sa actual na. Katulad, Christian ka tapos namulog ka. Pero kapag-Christian ka na, hindi bulog, hindi mo ipatay, hindi mo, may naging ka, pugong, may naging ka, kapag padalog-dog na. Nagiging tayo. Diba? Mga kapatid. Kaya salamat, meron tayong Holy Spirit na nagatulong sa atin, mga kapatid. Amen. It tempts, it pulls. Yun, ang sinful nature, nag-attempt pa rin sa atin yan. Nag-pull pa rin sa atin. Kaya kailangan natin ng strength ng Panginoon. At sabi ng Bible, it wars against the Spirit. Ginakontra niya ang Spirit. Ginakupos niya ang mga butang na spiritual. Di ka ba tinaalangan? Gusto mo mamati sa punong sa Ginoo, pero may isip. Uy, alam, ang akong plansa to. Kagabot ko yan. Alam, ako idol na basa to. Tulad na to. Diba? Ito ako kay isa ba? Ara ka sa simbahan, bro. Hindi mo isip. Amen? Ara na ito na ma-deny ka na kung divided na ito mind. Kasi baka tawag ka, pitok-pitok mo. Amen mo, pero sa amen ang baba, amen mo mind. Was. Ay, yung katuan mo siya. Pagkatapos na ikuan, dito ko. Ari ka sa simbahan, lugaw-plado na. Was, pila ko mabindo ako. May anak ko dito sa punta ko. Tama na. Amen? Real talk ng mga kapatid, isa. Arat na sa simbahan prosesitan, ginaagaw ating konsentrasyon. Ginaagaw ating atensyon. Siyempre
damo, ako kasi ako nung una, para mo sa simbahan. Hindi ko gusto nung simbahan, lawas lang. Amen? Okay. Para po si flesh. At minsan, mas malakas si flesh, depende paano natin i-feed ang ating sarili. Eh kung dito, pildi ka na, ano pa dito sa tuwa? It wars against the spirit. Nag-aaway sila. The refusal of provision. So dapat i-refuse natin. Huwag natin pagbigyan. O, ang ating laman, ang ating pita, mga kapatid. Ang desire natin, dapat atin ito siya mayroon. The phrase, make no provision, comes from the word pronoia. Anong ibig sabihin yan? It means forethought. Naisip na. Meditate. Planning ahead. Huwag mo ng planuhon, may panatabo. Ara ka sa isip mo na may natawag preconceived idea. Make no provision. Sa una-una ko pa lang, i-defeat ko na. Gabasok pa lang sa isip ko, i-overcome mo na. Ay, hindi dapat. Hindi ito God's will. Hindi yan godly. O dapat doon pa lang. Gabatil na, may batil na mga kapatid. Planning ahead. Ano ba? Making arrangement. Yun ang ibig sabihin ng make no provision for the flesh. Ibig sabihin, huwag mong pagbigyan ng inch. Huwag mong pagbigyan ng gap. Huwag mong pagbigyan ng opportunity ang flesh na makapenetrate. As much as possible, i-oppose mo na. As much as possible, i-overcome mo na. As early as possible, dapat i-counter mo na. Hello? Refusal of provision. Kasi lahat na bagay ba, dito start sa isip at sa heart. Tama? Before mo nagawa ang isang bagay ba, nandun na yan eh. Nag-start sa heart at nag-start sa mind. Kaya dito, may nagtatawag ng battle of the mind. Kaya sabi ni Paul, by the renewing of your mind. So dapat ang ating mind, i-guard natin ang ating mind, i-renew natin ang ating mind in order na ma-defeat natin ang flesh. Kaya the battlefield starts in the mind. Who gains the area, mga kapatid, siya ang may control. So pag nag-gain ni Satan ang ating mind, siya ang may control. Siya ang may advantage. Kaya doon pa lang, sabi ng Bible, make no provision for the flesh. Paul is saying, sabi ni Paul, do not strategize for sin. Hindi man wala tayong strategy for sin. Ang ating only strategy, mga kapatid, is the Word of God. Mga kapatid. Kaya i-refuse natin sa mind pa lang. Okay? The danger of desire. Ano naman ang danger ng desire? Lust are strong desires that drive sinful action. So ito yung strong desire. Nandun yung urge. Nandun yung drive, mga kapatid, na gagawin mong isang bagay. Ano po yung ibig sabihin? Lust. Yung pita. Gusto kang itulak. Gawin mo ito. Gawin mo ito. So mag-ingat tayo sa ating desire, mga kapatid. Kaya before mo malaman isang bagay, mali na pala, pero tapos na. Kasi nagpadala ka, na-overwhelm ka doon sa nararamdaman mo. Last, kaya sabi ni John, love not the world, neither the things that are in the world. For the things that are in the world, mga kapatid, ano yun? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Sin is not accidental. It is often prepared. Hindi accidental. But it is prepared, premeditated. John Owen once again said, war that sin only seeks the utmost. Yung pinaka. Okay. Kaya a man struggling with drunkenness should not store alcohol in his house. Sabi dito, kung may struggle ka daw sa pag-inom, ang gawin mo,
huwag ka mag-store. Sabi niya, huwag ka mag-store, huwag ka maglagay ng mga inumin sa bahay mo. Yun ang simple na solusyon. Alright. A believer battling lust should not entertain tempting media. So kung may weakness ka naman about mga bagay sa lust, sabi niya, avoid entertaining tempting media. Okay, yung ibig sabihin, yung maka-cause na magkasala ka, iwasan mo yun. You cannot pray for victory while providing for defeat. So, di pili. Na-pray ka na maging victorious, kung nag-provide ka naman ng way na ma-defeat ka, wala ka rin. Kaya kung gusto mo maging victorious, iwasan mo yung mga bagay na makapag-defeat sa iyo. Amen? Oo. Ganun lang po tayo. Alright. Now, tanong dito. What provisions are you making for your flesh? Ano na yung mga provisions na i-provide mo sa iyong laman, sa iyong pita? Okay? What habits? Okay? Relationships or environments are feeding your sin. Ano yung mga habit na weakness mo na doon ka ma-defeat ng kalaban ng kaaway at doon ka magkasala? So dapat i-avoid natin. So alam mo itong weakness mo, dapat iwasan mo. Hindi kaya alam mo na ng weakness mo ito, maglapit ka pa rin. Alam mo na ba na pag makakita ka ng STL na station, madali ka dito ka-lista na yun. O, so, hindi ka na mag-agi dito. O, para mga, hindi ka ba, paano na, makita na, isayang pa. O, alam mo na, yung dati mong mga kabarkada ka, na doon, talaga pa nakita ka, pag-anong kanila, eh, huwag ka na magdaan doon. Kaya alam mo, pag nahagadan ka, tapos nakakita ka nga, gatulog-tulog ang iyang kabalhas, nag-ainit ang balhas, agoy, di kami ka-hindi, alam nga, mag-paapupa ka pa, alam nga, mag-ano ka pa, magbulat na pahagado, wag na. Hello, amen? Holiness requires intentional denial. Amen? Holiness ba pati nag-require intentional? Ibig sabihin, mag-effort ka, may gawin ka. Kung gusto mo mabuhay ng banal, mag-effort ka. Hindi accidental, but intentional. Alright. Okay. The last, amen? Oh. Tama, 4:6. Verse 14 again. Dalawa lang itong verse ba? Ano sabi ni Lord? Basahin po natin verse 14, go. But put ye on the Lord Jesus Christ. Ano ang kanyang instruction? Put ye on. But put ye on the Lord Jesus Christ. Put ye on. So parang dali, isuot mo. Isuot mo. The language of clothing. So, ginamit din po ang language of clothing, parang damit. It means to clothe oneself. Damitan ng isang tao. Damitan. Kaya sabi niya, put on. Okay? Ano pa? To be enveloped in. Pag sinabing envelope, isulod mo. Ipasok mo. Okay? Balutin mo. Yun ang ibig sabihin. Put on. To be enveloped in. Yun ang ibig sabihin. Ano pa? Pag sinabing put on, to take on a new identity. Amen? New identity. Ibig sabihin, pag sinabing put on, yung old identity mo, natabunan na. At bago ka na ngayon. Okay? Pag sinabing ito, pulpit ito. Pero pag i-reprint ko ito, mga kapatid, i-change ko ang kulay, iba na. Hindi na ganito ang itsura. Nabago na siya. Amen? Yun din tayo. Pag sinabing put on, dapat magkaroon na tayo ng new identity. So, yun ang Christian. Kasi dati, ako ang identity natin, brad. We are from darkness, ngayon to light. From sinner to saint. From unbeliever to believer. From unrighteousness to righteousness.
Amen! That is our new identity. Kaya, if any man be in Christ, he is a new creature. Sino ka kay Kristo? New creature. Amen. Hindi ka na Gentile, hindi ka na Hudyo, hindi ka na lalaki or babae, hindi ka na free or bondage, but new creature. Yun ang ating identity kay Jesus Christ. Amen. This is not partial. It is what? Total. Pag sinabi ba, put on. Pag sinabi new creature, hindi partial. Completely new. Completely new creature. Mga kapatid. Amen. The person put on. Sino ang person na dapat natin? Paul does not say, hindi sinabi ni Paul, put on morality. Hindi na sinabi ganun, put on morality. Ganun ba sabi niya? Hindi. Sinabi ba ni Kristo, put on discipline. Hindi din. Ano sinabi ni Paul? Okay? Ano sinabi niya? Put on the Lord Jesus Christ. Amen? That means, Lord, His authority, His power, His character, His sovereignty. Yun ang ibig sabihin, put on the Lord Jesus Christ. Kung si Christ ang ating ipapasok, mga kapatid, that everything will follow. Pero kung ikaw, morality mo, pili ka, morality ngayon, okay, the next day, hindi na. Iput mo discipline, pili ka maging discipline ngayon, isang linggo lang, sa sunod, hindi na. Pero kung si Christ ba, babaguhin ka. Kasi siya na nagiging authority sa buhay. Yun ang kaibahan. Amen? Kaya no wonder, sinabi ni Paul, put on the Lord Jesus Christ. So si Jesus Christ ba para ang makabago sa atin? Pag iput po natin si Christ sa atin, ma-amaze ka mga kapatid, God is really good. Oh? Perfect example ba? Sino si Apostle Paul? Murderer. At sabi niya ba, 1 Timothy 1:15, the chief of all sinners. Sabi niya, kung meron mang pinaka-dishonest, ako na yon. Kung meron mang murderer, ako na yon. Kung meron mang tao na unrighteous, ako na yon. Kaya sinabi niya ba, I am the chief of all sinners. Pag sinabi yung chief, iba, grabe. Pero salamat sa favor at grace of the Lord, brother. Amen. Kaya sabi niya, put on the Lord Jesus Christ. So, yun dapat ang ating prayer, church. Amen? Lord, every day, i-pray natin, Lord, maput on natin. Every day, iput on natin. Kaya kung si Jesus Christ iput on natin, ando yung humility. Ando yung holiness. Ando yung selflessness. Okay. Ano pa? Lord God, Lord speaks about His authority. Pangalawa, pag sinabi mo, kasi Lord Jesus Christ. Hindi lang Lord ang binanggit. May meaning niya ang Lord at Jesus Christ. Pag sinabi Lord, speaks about His authority. Ano ang kanyang power? Anong authority niya? Pag sinabi Jesus Christ about His saving work. What is saving work? The finished work. Amen. Na nakumplito ang ating kasalanan, napatawad namin ang ating kasalanan, nahugasan tayo, nagiging banal tayo sa harapan ng Diyos sapagkat sa ginawa ni Kristo. 1 John 1 verse 7, sabi niya, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleansing us from all what? From all sin. The blood of Jesus Christ cleansing us from all sin. That's the saving work of the Lord Jesus Christ. Ang dugo ni Kristo ba nalimpyo sa ating sin. Amen. Praise the Lord. Saving work. Pag sinabing Christ, ano ibig sabihin? His anointed identity. Pag sinabing Christ, the Son of God, the only Son of God, the begotten Son of God. Yun ang ibig ko sinabi. Pag Christ, kaya John 3:16, that speaks about Christ, the begotten Son of God. Not just speak about His saving work, but who God is. He is the only begotten Son. Kaya ginamit ni Paul, put on the Lord Jesus Christ. Tatlo ba?
Praise the Lord. Amen? Oh, what a blessing mga kapatid. Kaya, we need to put on not just Lord, not just Christ, but also the Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Amen. This is not behavior modification. But mga kapatid, out of darkness into His marvelous light. Dati, galing tayo sa darkness. 1 Peter 2:9. But ngayon mga kapatid, now, we are now into His marvelous light. Wow. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Amen. So, yan yung tatlong bagay. Ano yung number 1? The conduct we must reject. Number 2, the corruption we must resist. The corruption we must resist. And number 3, the Christ we must redeem. The Christ we must believe. Ayun, naintindihan natin tatlong bagay mga kapatid. Amen? Thank the Lord. Magtindog ka. Father God in heaven, salamat Lord. Ngayong gabi sa inyong pong blessing sa amin, opportunity, malimay kami. And Lord, i-admit namin na sa